Ang pagpapatuloy ng nakaraan, habang nakatayo ang ating bida na nakaharap sa ina ng baby, napatingin naman si Seongchen. May dugo ba sa kanyang dumi, at kung nagkataon? Sabi ng ating bida, ha? Oh, oo. Actually, matingkad bang pula, na parang ketchup? Muling tanong nito, habang iyak ng iyak ang baby na hawak ng kanyang ina. Wah! Wah! Ano bang ginagawa mo dyan? Bulong ni Seongchan, medyo kakaiba na siya simula nung ginamit niya yung bukong-bukong ni Juhyun last week. Muling bulong ni Seongchan, naalala pa nito nung kinausap pa niya ang kaibigan, nang lumabas sila matapos gamutin si Juhyun, paano mo nagawa iyon? Nagbasa ako ng ganyan sa isang libro minsan, at nagpasya akong subukan ito, sa palagay ko ay maswerte ako. Nang sinabi mo iyon, siguradong may tinatago siya, pero nasa ospital ka ngayon, ang lugar na ito ay puno ng mga doktor, at sa palagay ko ay hindi magandang ideya ang iyong ginagawa. Bulong ni Seongchen. Mujin, sandali lang, tama ka, ito ay pula na parang ketchup. Bahagyang sigaw ng babae, patuloy naman ang iyak ng baby. Wow, wow, tama nga siya, bulong ni Seongchen. Samo ka ba siya? Oo, wow, wow, palahaw ng sanggol. Ano ang kulay ng kanyang suka? Muling tanong ng ating bida. Ito ay naninilaw sa una, ngunit ito ay berde kapag siya ay samukang muli mamaya, lahat ng tao dito sinasabi sa akin na constipated lang siya. Sabi ng ina ng sanggol. Hawakan mo ang kanang bahagi sa kanyang itaas na tiyan. Sabi ng babaeng ghost, agad sinunod ng ating bida ang sinabi ni Akal. Hinawakan niya ang kanang bahagi ng tiyan ng sanggol. Nakaramdam ka ba ng mas? Muling tanong ni Akal. Isang bagay na hugis sausage, ha? Napaisip ito at, agad sumigaw. Lumakad ka na at tumawag ng doktor na kahit sino man, bilasin mo. Ikaw ay hindi pwede, ito ay tunay na emergency, sigaw ni Akal. Agad tumakbo ang ating bida para tumawag ng doktor. Nang makakita ito ay agad itong hinawakan sa braso. Excuse me, may baby dito at seryoso at nasa panganib ito. Sinundan ito ni Seongchan, na kanyang kaibigan na nagtataka ito. Tumingin naman ang doktor at sumama naman ito sa ating bida. At sinulyapan ang sanggol, matapos ay tumingin sa ating bida. Maaari mo ba kaming bigyan ng kaunting oras, kailangan lang nating bantayan ng kaunti ang kalagayan ng iyong sanggol. Matapos sabihin iyon ay agad tumalikod ang doktor. Agad sinunggabang ng ating bida ang braso ng doktor. Ngunit may dugo sa kanyang dumi at berdeng apdo sa kanyang suka. Sa tingin ko ito ay intussusception, ngunit kailangan niya ng operasyon ngayon dahil napakaraming oras na ang lumipas. Note: ang intussusception ay isang medical na kondisyon kung saan ang isang bahagi ng bituka ay dumodulas sa isa pa, tulad ng isang teleskopyo. Tumingin lang ang doktor at, nakuha mo ba yan sa isang palabas sa TV o ano? Itigil mo na iyan bata, kung aalis ka ngayon ako na mismo ang magsasagawa ng operasyon. Sigaw ng ating bida, na nanggigil sa galit, malungkot naman si Akal, lumingon ang Dr. Nanes ito sa isinigaw ng ating bida, anong sabi mo? At sino ka ba sa tingin mo? Pinag-uusapan natin ang mahalagang buhay ng tao dito. Naintindihan kong ikaw o ang pamilya ang pinakamahalaga sa'yo, ngunit tumingin ka sa paligid. Ang bawat kaso dito ay apurahan, at lahat ng mga pasyente dito ay naghihirap. May sakit sila, pero wala silang choice kundi magtiis at maghintay. Wala kaming oras para makinig sa'yo sa pamamagitan ng pagtatampo, okay? Maghintay ka. Mula sa mga nakasaksi ay nagbulungan naman ang mga nandoon. Ano ba yon? Ano bang nangyari? Maghihintay po kami, alam ko po na may mga taong na higit nangangailangan ng emergency. Sabi ng ina ng sanggol, ngunit nasa intussusception. Maaari siyang mamatay kung hindi siya maooperahan ngayon. I really appreciate your help, pero, inis na inis ang ating bida. Palapit naman ang isang doktor na makita nito ang kaguluhan na nangyayari. Anong nangyayari dito? Nang makita ito ng doktor na kausap ng ating bida, ay agad itong nagbow. Hello, po Dr. Shin. Paulit-ulit na sinasabi ng bata dito na may intussusception ang sanggol na ito. Mas mataas ang ranggo ng doktor na ito. Parang manager siguro. Bulong ng ating bida, totoo yon, kailangan niya ng operasyon ngayon. Nararamdaman ko ang sausage-shaped mass sa tiyan niya. Sausage kamo.
Agad tinignan ni Dr. Shin ang sanggol at kinapaka pa ito. May dugo ba sa dumi niya? Nagsuka ba siya? Anong kulay noon? Gaano kadalas umiyak ang iyong sanggol? Tanong ni Dr. Shin. Walang pagpipilian ang isang pasyente kundi maghintay ng diagnosis ng doktor. Kung sinabi ng doktor na may constipation ng pasyente, wala silang choice kundi maniwala, mahinang sabi ng babaeng ghost sa ating bida. Ano? Bahagyang gulat ng ating bida, napatingin naman si Akal, kailangan nating mag-perform, ultrasound muna ito siguraduhin mo, sumama ka sa akin, lumingon muna ang doktor bago ito naglakad ng bahagya, at muli itong nagtanong, anak ka ba niya? Salamat sa Diyos Yayun. Ha? Ako ba? Hindi. Ngayon ko lang siya nakilala. Kung ganun hintayin mo na lang ako dito, habang naglakad na ang doktor, ha? Nagulat na sabi ng ating bida. Thank you so much. Sabi ng babae sa ating bida at bahagyang yumuko, huwag mong sabihin iyan. Ginawa ko lang ang trabaho ko bilang isang doktor, sabi ng babaeng ghost, sabay kaway nito, biglang nanigas naman sa pagkakatayo ang ating bida, nang may maalala ito, wow, he got charisma. Sabi naman ni Seong Chen na katabi ng ating bida. Hinawakan ng ating bida ang kanyang ulo at, nababaliw na talaga ako. Ano ba ang mali? Tumakbo ako palabas nang hindi nagbabayad noong huling punta ko dito. I think nalaman niya hindi ako pwedeng manatili dito, huhulihin ako. Hindi mo iniisip na manatili pa dito, tama. Siguradong magiging maayos na ako ngayon, sabi ni Seong Chan, then aalis na ako dito. Naglakad na itong palayo, para lumabas sa ospital, sinalubong naman ito ng isang nurse, gusto mo ba ng orange juice, na tinapik ito sa braso, ha? Nagulat naman ang ating bida sa pagsulpot ng nurse, tada. Natatawang sagot ng babae dahil nagulat niya ang ating bida, gusto ni Dr. Shin na siguraduhin kung comfortably ka habang hinihintay mo siya. Naku po, nakakuha siya ng magbabantay sa akin. Kabadong bulong ng ating bida. Patay ako nito, magkano kaya ang sisingilan nila sa akin? O, baka dadalhin talaga ako sa police station ngayong gabi. Nakaupo ito sa single na upuan habang sapo ang kanyang ulo. Pero itong nurse na ito ay parang walang alam sa akin nang kausap ko siya kanina. Pero kailan kaya siya babalik? Kailangan ko nang magpalit ng sheets. Sabi ng nurse, kaya hindi ko na kailangan ilabas ang sarili ko. Susubukan kong kausapin siya na palayain na ako, at iniwan ako ng handgal na si Akal na iyon upang tumingin sa paligid ng ospital. Lumakad ang mga oras. May kailangan ka ba? Well, high school student lang ako. Nag-aalala sa akin ang mga magulang ko kapag late na ako nakauwi, medyo gabi na rin, kaya gusto kong umuwi ngayon gabi at kausapin na lang si Dr. Shin sa ibang pagkakataon. Magalang at mahinahon na sabi ng ating bida sa nurse, ngumiti ang nurse. Kaya mo bang maghintay ng kaunti pa? I think parating na siya any minute. I'm sorry, hindi ko nabanggit ito sa'yo kanina pero may curfew ako. Magalang muli pakikipag-usap nito, kailangan kong umuwi na at mag-aral. Ikaw ay dinala dito ng 9 PM last time kasi nakipag-away ka, pagkatapos ay nagising ka ng 3 AM, at tumakbo ng walang pambayad kaya huwag mo akong bigyan ng anumang kalokohan na sinasabi mong tungkol sa isang curfew at mag-aral ng mabuti, haha. Patay mali siya na natawa ang ating bida, maya-maya ay naglakad na ang doktor patungo sa ating bida, tumingin ito, at bahagyang nagulat pa ang ating bida, at sa top niyan, ay ninakaw mo pa ang scalpel ko. Sabi ni Dr. Shin. Hindi kumibo ang ating bida sa sinabi ng nurse, at nagpatay mali siya itong tumawa, sa paglingon niya bahagyang nagulat pa ito na nasa likod na pala niya ang doktor at seryoso itong nakatingin, ngumiti ito ng matabang, at higit pa dyan, ninakaw mo ang scalpel ko. So, ang scalpel na hindi ko sinasadya na nadala ko sa bahay. Ay sa kanya, bulong ng ating bida, agad itong tumawa. Haha, I guess na nahuli mo yata ako, oo, sagot ng doktor, ano bang nangyayari, sabi ni Akal na bigla itong sumulpot, babayaran ko na lang, naghalungkat ang ating bida sa kanyang bag na kunwari may hinahanap na tila tutulo pa ang luha nito, ang bagay na naramdaman mo sa sanggol ay isang abdominal mass. Ito ay isang mapanganib na sitwasyon kung saan ang kanyang tissue sa tiyan ay nagsisimula ng mag-necrotize dahil higit sa 24 na oras ang lumipas mula nang magsimula ang sakit. Ngunit ligtas na siya ngayon,
Salamat sa iyo kaya isasaalang-alang ko na sapat na ang bayad para sa paggamot na iyong natatanggap, talaga po, sigaw ng ating bida na natutuwa dahil lusot na ang kanyang atraso sa ospital, tumayo ito at yumuko, salamat, salamat po talaga, naupo naman ang doktor sa tapat niya at nagtanong, isa ka bang medical student, sa pananamit mo? Masasabi kong high school ka na, nag-aaral ka ba ng medicine on the side? Hindi naman po, ngayon ko lang narinig ito sa isang lugar at inulit ko lang ang narinig ko. Pagkakaila ng ating bida, pero agad niyang nalaman na ito ay intussusception, na madalas na mamisdiagnose bilang gastroenteritis o constipation. Bulong ng doktor, maaari kang mag-aral ng paggagamot sa gilid, ngunit hindi isang simpleng bagay upang makagawa ng tamang diagnosis na isang sakit. Maari ka maging isang doktor sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng kaunti o panonood ng ilang palabas sa TV. Walang dahilan para sa sino man sa larangan ito na mag-aral at mag-practice ng medisina sa loob ng mga dekada. Muling bulong ng doktor habang nakatingin ito sa ating bida. At nga pala, meron din akong pamangkin na naospital para sa kaparehong bagay, kaya tiningnan ko ito ng kaunti. Hahaha. Sabi ng ating bida, kung sinabi ko ang totoo at sinabi kong multo ang nagsabi sa akin ng sagot, maniniwala ka kaya sa akin? Bulong ng ating bida, siguro naunahan ko ng kaunti ang sarili ko. Sabi naman ni Akil, kahit na mayroon kang isang miyembro ng pamilya na dumaranas ng parehong sakit, mahirap gawin ang tamang diagnosis, personally wala akong kakilala na makakagawa niyan. Hahaha, well, it's a big world, Dr. Shin. At hindi mo naman siguro malalaman lahat ng nangyayari sa labas, alam mo ba? Oh, baka genius lang ako, hahaha, Mujan the genius, biro nito, tulad ng sinabi mo sigurado akong maraming bagay na hindi ko alam, ako ay isang medyo kilalang doktor sa aking larangan, ngunit sa huli, isa lang akong ordinaryong tao, that's why, gusto kitang makausap, alam mo kung paano lumilitaw ang mga henyo minsan sa ilang lugar ng pag-aaral, maaaring mayroon isa sa isang siglo, minsan, may isang savant sa isang grupo ng 1,000 ordinaryong tao. Sa mga henyong iyon ang ilan sa kanila ay lumabas na may mga bagong pamamaraan sa pag-opera na nagbabago sa mundo, sabi ni Dr. Shin, maya-maya ay may kinuha ito sa bulsa ng surgical gown. Narito ang contact info sa isang professor na naghahanap ng mga ganitong tao sa pag-aaral sa kanila. I participate in his research as well, para makontak mo rin ako kung interesado ka. Sa nakikita ko, at sa palagay ko dapat kang maging bahagi ng pagsisikap, habang inabot ang contact info, sa ating bida, maaari kang sumama sa amin anumang oras na nahihirapan kami dahil mayroon kaming napakaliit na grupo para sa pananaliksik. Sige po Dok, pag-iisipan ko at tatawagan po kita, agad kumilos ang ating bida para umalis. Mahinang tinawag si Akil, ng ating bida, aalis na tayo Akil, okay, sagot ng babaeng ghost. Kakaibang lalaki, akala ko lahat ng doktor ay medyo down to earth sa mga tao, pero nag-aaral siya ng mga henyo o ano, hindi ba medyo nakakabobo yun? Mahina sabi ng ating bida kay Akil, nga pala, ang aming mga researchers ay ginaganap minsan sa isang linggo o Sabado, sa isang laboratory sa University of Korean School of Medicine. Maaari kang tumanggap ng humigit kumulang $900 sa isang buwan para sa pakikilahok. Nang marinig ang kikitain ay agad lumapit ang ating bida kay Dr. Shin. Magkikita po tayo sa weekend Dr. Shin, mabuti kung ganun, dalhin mo ang scalpel ko pagdating mo this Saturday, hindi na siya functional kasi luma na. Ngunit pinananatili ko itong bilang isang uri ng lucky charm, ha? Bulong ng ating bida, nandito ka na rin lang. Ito ay patungkol sa nalalapit na lab session kaya basahin mo ito pag uwi mo. Magsisimula ang eksperimentong ito sa loob ng 2 linggo, sabay abot ng makapal na folders. Ano, bulong nito na inis, habang hawak ang makapal na papeles, pagdating sa bahay ng ating bida agad pumasok ito sa loob ng silid, agad hinanap ang scalpel at panay ang halungkat nito, naku, saan kaya yun napunta? Alam ko, nagkaroon na ako nito dati, Akil, nakita mo ba ang scalpel, kahit saan dito sa bahay? Hindi ko napansin, Jiz, saan kaya napunta iyon? Isa siyang doktor, kaya kailangan niya maging mayaman, hindi niya siguro ako hihilingin sa akin na bayaran siya para sa isang scalpel kung mawala ko man ito.
Tama, kung gagawin niya iyon ako ay ganap na masisira. Habang panay pa rin ang halongkat nito, kalimutan mo muna ang scalpel, hayaan mo akong tignan ang stock ng mga papel na ibinigay sa'yo ng doktor. Nakikita mo ba ang mga bagay na masaya? Ito ay mga piraso lamang ng papel na puno ng teksto. Hindi ka ba nagbabasa ng libro? Siyempre meron ako, pasigan itong sabi. Ano ang nabasa mo? Agad pumasok sa isipan nito ang mga comics na nabasa ng ating bida. Note, ang Hungbo at Nolbo ay isang Korea folktale na karaniwan sinasabi sa mga bata kung saan ang mga mahiwagang gore ay may mahalagang bahagi sa kwento. Hindi mo malalaman kung sinabi ko sa'yo, maya-maya ay nag-search ito ng scalpel sa online. Ang scalpel ay hindi kasing mahal ng inakala ko. Akala ko magastos ang mga ito, dahil medical na kagamitan ang mga ito. So, sa ospital na naman ba tayo? Tanong ni Apple. Oo, para kumita ako ng pera. Woohoo, pagkatapos ay hayaan mo ako basahin ang mga bagay na ibinigay sa'yo ng doktor. Wala pa akong narinig na multo na mahilig mag-aaral, sige ilalabas ko ito para sa'yo. Patuloy ito sa paghahalongkat, sa paghahanap nito ay nakita niya ang regalo na binigay sa kanya ni Juhaehyun. Kinuha niya ito at agad binuksan, ito ang regalo na tanggap ko kay Juhaehyun kaninang umaga. Ha, isang stopwatch, 11:79 seconds, ito ba ang kanyang pinakamahusay na record? Baka gusto niya ipaalam sa akin na maayos na ang bukong-bukong niya. Bulong ng ating bida, sabay pasok ng alaala kanina nang binigay ang regalo ng babae sa kanya, buksan mo kapag makauwi ka na sa bahay ha. Naghanda na sana ako ng makakain, ito ay isang bagay upang ibalot ang ilang masarap na pagkain upang ibigay bilang regalo, kaya bakit ito, maya-maya ay pumikit ito at lumunok, eto na, para sa iyo. Tuwang-tuwa naman si Apple. Susunod na pahina, buksan ang pahina, susunod, maya-maya ay isinara na ang textbooks. Napakabilis ng oras na lumipas, sana meron pa, sabi ni Apple, habang tutok ang ating bida sa kanyang cellphone. Sa tingin mo ba ang mga bagay na iyon ay kawili-wili? Ibig bang sabihin, masaya ba ako? Tanong ni Apple. Oo. Hindi ba nakasasakit lang ng ulo? Tumitig ang babae. Kapag nabasa ko ang mga bagay na ito, parang nagsisimula na namang tumibok ang walang pakiramdam kong puso. Gustong-gusto ko ang pakiramdam ng bagong kaalaman na pumupuno sa bawat sulok ng aking pagkatao. Para akong doktor muli na nagsusumikap na marating ang lugar kung saan ang mga Diyos lang ang tumatahak. Iyan ang nagpapasaya sa akin. I see. Kinabukasan, sa Municipal Library, hindi man lang ako masyadong makatulog dahil sa'yo. Bakit ba tayo nandito? Sabay hikab ng ating bida, habang bitbit nito ang mga libro. Kailangan mong mag-aral kung gusto mong mabayaran mo dyan. Oh, kunin mo din ito para sa akin, nakakainis. Mulumol nito, saka at isang iyon, opo ma'am. Pang-asar pa ng ating bida, nang maupo ito sa table. Patuloy nagbasa si Apple, lumilipad naman ang isip ng ating bida, ngunit tumutok pa rin ito, at pilit pinauunawa sa ating bida, dahil gusto niya itong matuto. Sobrang saya ko talaga ngayon, muling sabi ni Apple, kailan ulit tayo babalik sa library? Nagbasa ka na ng higit sa 10 libro ngayon, hindi na muna tayo babalik sa lalong madaling panahon. Aray, ang sakit ng balikat ko, sabi ng ating bida habang hawak ang balikat na nakasimangot. Ano? Sigaw ng babae. Hindi ako interesado sa medisina at ang lahat ay nakakatamad talaga, kaya wala akong alam dito. Ang sabi mo kailangang mag-aral kaya kailangan mong bumalik, di pumunta kang mag-isa, susuntukin na talaga kita, sigaw ng babae. Huwag mong gawin iyan, weird ka. Matapos ang sigawan ay naglakad-lakad naman ang dalawa. Sa tingin mo kaya mo ako layuan? Well, kaya mo ba talaga? Pero ito pa rin ako, nakasimangot na sabi ng babaeng ghost, nakasimangot din ang lalaki, pero tatawa-tawa ito, inis na inis naman si Apple. Pero, ang tagal ko nang lumabas kapag weekend, isang araw akong walang ginagawa, bulong ng ating bida, samantala sa di kalayuan, sumigaw ang isang babae, isang lalaking ang nakasubsob sa kalsada habang sapo ang tiyan nito na may saksak. What the heck? Anong nangyari? Sigaw nito, na napatingin ang ating bida. At ang babaeng ghost, ang lalaking ito ay may saksak, sigaw ng mga taong nakasaksi.